nung kababalik ko nga po. Yun nga lang po, nasasayangan ako kasi nung nandyan ako, bakit hindi nyo ako inano para na-baptize bago nakabalik? So, Iyon yung inaano ko. hindi pa po kasi nabaptize si Sister Jocelyn. Opo. Kaya sabi ko, kailan kaya, kasi nung paparating si Pastor Jer dito, I'm very eager and happy. Tapos napurnada na naman po. Kaya sabi ko, kailan kaya ako makaka-uwi nito? Kaya lang sabi ko sa isip ko, na kahit hindi pa ako nabaptize, willing naman po ako magbigay sa church, ma'am. Kaya lang po ang nangyari, nung naano yung contract ko, ma'am, yung pinangako ng amo ko na siya lahat ang magbabayad sa agency, hindi po nangyari yun, hanggang salita lang po siya. Kaya na-disappoint po ako. Pero although ganon, ang pinakausap ko naman sa kanya, kasi wala naman po akong halaga na 35,000 na in one shot na ibabayad ko sa agency. Kinausap ko naman siya na kung pwede na ikaw magbayad, salary deduction mo ako kung gusto mo, sabi ko. Pumayag naman siya, kaya lang itong agent ko gusto niya 5,000 a month. Ang sabi ko sa kanya, kung ipagpipilitan mo yung 5,000 a month, sabi kong ganon, I rather break the contract, sabi kong ganon, kasi hindi ko kaya yan. Magbabayad ako sa, meron din akong insurance na binabayaran para sa, how can I divide, sabi kong ganun, kung pagpipilitan mo yan, magbaback out ako sa processing, sabi kong ganun. Kaya, ang sabi ko, kung papayag ka sa 3,000, middle tayo ka ako, shoot ko yan, pero kung hindi ka papayag, magbaback out ako. I will find another employer, sabi kong ganun. Tapos sabi niya, okay, kausapin ko yung amo mo, ganyan. Itong amo ko naman talagang desidido siya na ikip ako kasi nakita niya kung paano ko i-handle yung dito sa house kasi 2 bata, may matanda pa. Kaya sabi niya sa akin nung buntis pa na hindi pa pinapanganak ito, sabi niya, I really need you, Joyce. Pero kung hindi ka loob ng Diyos na makaprocess ka ng legal sa akin, I let you go. Kasi sabi niya, hindi ko naman pwedeng ikip yung illegal. Ako rin sabi ko gano'n, hindi ko pwedeng ikip yung malaking sahod. Sabi ko gano'n, I rather balik ako sa minimum kaysa naman yung mag-TNT ako. Mahirap yun, ma'am. Mahirap kalabanin naman. Kaya ayaw ko naman po na yun nga na-ID po. Tapos yun, naantay ko yung resulta ng ID ni Lola. Kaya na-process din po ako sa legal. Kaya hanggang February po ako may salary deduction. Kaya ayaw ko naman magbitaw sa church na ganito ang bibigay ko na hindi continuous. Kaya sabi ko, patapusin ko lang yung binabayaran ko sa amo ko and then mag-i-start akong magkaroon niya kahit hindi pa ako nabaptize. Yun talaga yung pinangako ko sa sarili ko. Yun talaga, ma'am. Yeah. Kaya sabi ko sa mga anak ko, alam niyo kung magbitaw ako ng salita, ayaw ko yung pagbibigay ako and then mapuputol. Ayaw ko po yung ganun, ma'am. Pag nag-umpisa ako, continuous yan. Kahit na maliit na halaga, basta continuous ako hindi ayaw ko kasi yung ganun, ma'am. Kaya sabi ko sa mga anak ko, konting tiis na lang by February, sabi ko mababayaran ko na yung ako. And then alam niyo naman po, ma'am, na ako rin pong mag-isa na gano'n sa mga anak ko. Lahat ng savings ko nung kinasal si na-was out talaga. Mahirap pag lalaki yung anak na magpapakasal, lalo na ako lang naman po mag-isa nagpurpoy. Pero nagpapasalamat ako, nakayanan ko. Kahit nawala yung asawa ko sa tabi ko, nairaos naman kahit paano sa tulong ng mga tao dyan sa church sa inyo. Kaya nga sabi ko kay Esther, nahiya ako talaga sa mga tao sa church ka ko dahil ikakasal ka, bakit mo sila binubulabog, sabi ko. Tapos sabi niya, hindi naman kasi sila naman po ang kusang nagtutulong sa amin. Kaya noong una man parang ayaw kong humarap talaga sa inyo kasi nahihiya talaga ako. Anak ko yung ikakasal tapos ang daming nabubulabog na tao sa church. Doon ako nahihiya. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi talagang nakita ko yung hands-on ninyo na mag-support sa mga members ninyo dyan sa church. Kaya laking pasalamat ko talagang dyan napadpad si Jester. Kaya nga sabi ko, kung wala si Micah at saka si Maricel na kumupkup sa mga anak ko, ma'am, that time na very down po ako. Hindi ko alam kung saan ko pupuliton hahanapin yung mga anak ko. Kaya nagpapasalamat ako na dyan ang natumpok ni Jester na daan sa church talaga. Kaya pasalamat talaga ako, ma'am. Lalong-lalo na kay Brother Elmer na tumatayong parang guardian ni Jester nung pinasal siya. Parang masakit sa akin na wala man yung asawa ko nung pasal ni Jester, pero wala po akong magagawa, ma'am. At least nairaos. And then, ma'am, early blessings po ito. Ewan ko kung nasabi sa inyo ni Micah sa ni Jester. Congrats po! Lola na kayo! Yes, ma'am!